Amigo, inggit na inggit? Totoo ba ang sinasabi nila na pag-inggit, pikit? Alam mo amigo, masama ang mainggit sa kapwa lalo na sa mga taong malapit sa atin. Ngunit minsan, dahil sa pagnanais natin na makuha ang isang bagay at atensyon na napupunta sa iba, ay nakakaramdam tayo ng pagkainggit o selos. Migo, hindi ka dapat makaramdam ng pagkainggit, lalong-lalo na pagdating sa mga material na bagay. Hindi ka dapat mainggit sa mga taong may magagandang pamumuhay. Mayroong magagarang sasakyan, bahay at mga ari-arian dahil ang lahat ng ito ay pansamantala lang. Turuan natin ang ating mga sarili na makontento at magpasalamat sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Iwasan natin ang magreklamo, sa halip ay magiging mapagpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Iwasan natin ito dahil ito ang pinagmulan ng mga masasamang gawain. Kapag naiinggit o nagselos ang isang tao na hindi marunong magpigil sa kanyang nararamdaman, maaaring makagawa siya ng masama sa kanyang kapwa tulad ng pamamahiya, pananabotahe o mas malala, pagpatay. Maraming mga magkapitbahay, magkaibigan at magkapamilya ang nag-aaway dulot ng inggit. Sabi nga nila amigo, kapag inggit, pikit na lang. Yung iba kasing tao halatang naiinggit dahil lagi na lang pinupuna ang mga tao sa paligid nila kahit wala naman itong ginagawang masama. Para wala kang masabing hindi maganda sa iyong kapwa, pumikit ka na lang. Dapat alam natin ang hangganan ng ating mga nararamdaman. Huwag nating hayaan na umabot pa tayo sa sukdulan at magiging ugali na natin ito habang buhay. Minsan kasi nagdudulot ng isang malaking problema ang pagkakaroon ng inggit sa kapwa. Nagiging komplikado ang inyong sitwasyon dahil sa inggit o selos sa katrabaho, kapatid o kaibigan. Napakasayang mabuhay na kasundo mo ang lahat amigo. Napakagaan sa pakiramdam kapag wala kang kaaway. Tahimik ang iyong puso at isipan. Huwag kang mainggit dahil pareho tayo may pinagdadaanan sa buhay. Minsan akala mo lang na maayos at masaya ang buhay ng iba, ngunit di mo alam sa likod ng mga ngiti nila ay may nakakubling paghihirap at dusa na pilit din nilang tinatakpan. Yung akala mong magandang buhay na mayroon sila ay isa palang maskara lamang. Pahalagahan at pagyamanin na lang natin ang mga bagay na mayroon tayo. At iwasan na nating maghangad pa ng mga bagay na pag-aari ng iba. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang pagkakaroon ng inggit o selos. Sabi nga sa Bible amigo sa James chapter 3 verses 14 hanggang 16. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. God bless, amigo.